Siya si Don Richie, isang lalaking naging bayani sa Australia dahil sa kanyang bibig at sa pamamagitan ng kape at tsaa. Madalas na itong si Don Richie ay makikitang nakatingin sa malayo at parang tsismosong frog daw na mayroong hinihintay na pwedeng mangyari anumang oras. Kung ang kapitbahay mo ay parang human CCTV na laging nag-aabang ng ichichismis, ang lalaking ito na si Paring Don ay para ring human CCTV na nagmamasid sa bawat kilos ng mga tao sa paligid. Ilang metro lamang kasi ang tahanan ni Don Richie sa isang cliff o bangin na kung tawagin sa Australia ay dagap. At tinitignan ang bahaging iyon ng bangin na nag-iisang parke na rin dahil sa magandang tanawin na nakaharap sa isang dagat. At kung susukatin ng taas ng bangin, ang lalim ng cliff ay meron lamang daw na taas na 17 meters o 56 na talampakan o kasing taas ng 4 na palapag na gusali. At kung wala kang acrophobia o fear of heights tulad ng iba, ay makikita mo daw ang mga galit na paghampas ng tubig sa ibabang bahagi nito. Pero ang ingay daw ng tubig sa ibaba nito ang siyang nagbibigay daw ng excitement sa mga taong tumitingin dito. Kung babalikan natin ang nakaraan ng dagap o cliff, ito ay naging tirahan ng mga Darug people noong unang panahon na sinasabing mga taong hunter daw at malalakas ang pangangatawan. At noong 1788, ang cliff daw na ito ay naging signaling station o tower para sa mga paparating ng mga sasakyang pandagat ng Australia. Taong 1871 naman ay naging military garrison ang patag na bahagi nito upang depensahan naman ang port ng Sydney. Hanggang sa sumapit ang taong 1982 ay naging bahagi ang dagap ng Sydney Harbour National Park upang legal na mapagmasdan ang natatagong ganda ng nasabing lugar. Pero teka, paano naging bayani si Don Richie sa bangin na ito? Bukod kasi sa kagandahan ng nasabing lugar o cliff, ay maraming mga tao daw ang nagbabalak na tapusin ang buhay sa paraang pagtalon sa nasabing bangin. OMG! Hindi man ganong kataas ang nasabing bangin, ay pwede ka pa rin mawalan ng buhay o di naman kaya ay mabalian ng mga buto. Sa sandaling tangkain mo daw, natuldukan na ang pagkain mo ng kanin. Dahil kung pagmamasdan daw ang ibaba nito, hindi naman kasi tubig agad ang pwedeng kabagsakan mo kung sakaling gawin mo ang hindi dapat gawin sa lugar na ito. Dahil sa mismong ibaba ng cliff ay meron pa ring malalaki at matutulis na mga bato na magbibigay sa iyo ng malubhang pinsala sa oras na mahulog ka dito. Noong magsimulang manirahan malapit sa cliff ni Don Richie, madalas daw ay may nababalitaan itong may mga dinadala sa ospital dahil sa pagkahulog sa nasabing bangin. Noong una naisip niya na maaring aksidente lamang yan at hindi naman siguro sinasadya, hanggang sa mabalitaan niya na hindi pala isa simpleng pagkahulog lang ang nangyayari dito. Dahil ang mismong kinagigiliwan at naging tourist attraction na lugar ay naging attraction din pala para sa mga taong gustong tuldukan na ang kanilang buhay. Sabi na ilang nakaligtas, para daw may magnet ang cliff na para bang niyayaya kang lumundag dito. Habang nakatingin si Don sa paligid ng cliff at humihigop ng mainit na kape, ay umagaw sa kanyang pansin ang balisang lalaki na tila wala daw sa sarili, lakad ng lakad at tila kinakausap ang sarili malapit sa mismong bangin. Kaya hindi na inalis ni Don ang kanyang paningin sa nasabing nakaputing lalaki. At ilang sandali pa ay nakita niya na parang nagbabalak itong lumundag sa nasabing bangin. Kaya to the rescue ang lolo nyo na kahit nag-ahaplas na ng efficacent oil at umaamoy na ng white flower. Mabilis na tumakbo si Don sa kinaroroonan ng nasabing lalaki. Mabuti na lamang daw ay inabutan pa ni Don ang lalaki na ilang dangkal na lamang daw ay maaari na itong mahulog. Sa tagpong ito, marahan na kinausap ni Don ang nasabing Ginoo kung meron daw ba siyang may tutulong at kinumbinsi na huminahon muna. Sabay niyaya niya ito sa kanyang bahay para saluhan siyang uminom ng kape. Sinabi ni Don na masarap daw ang kape nila o kaya naman ay tsaa, lalo na't ang kanyang asawa ay ang mismo nagtitimpla daw ng nasabing inumin. Sa kabutihang palad ay nakinig naman daw ang lalaki at sumama sa kanyang simpleng bahay. At gaya ng naipangako ni Don ay pinagtimpla siya ng kanyang asawa ng isang mainit na kape. Tila isang binata daw si Don na nagsasabi ng mga mabubulaklak na pananalita kay Gilbert hanggang sa makumbinsi niya ito na wag nang ituloy ang binabalak at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Lagi din daw bukas ang pintuan ni Don kung sakali man
na may maitutulong ito sa kanya. Hanggang sa tuloy ng lumisan ng lalaki at nagpasalamat sa bago niyang kaibigan. Mula noon, naging ugali ng Don na magbantay sa umaga kahit maghapon pa kung meron na naman taong gustong balakin ang tumalon sa bangin. Kumbaga, parang isang ama na may binabantay ang sanggol at hindi hinahayaan na masaktan ito. Ang pagbabantay at pagtitingin sa palibot ng bangin ang araw-araw na ginagawa ni Don Richie. At sa kanyang ginagawa at kung susumahin daw siguro ay mayroon ng halos 500 na mga katao na ang nailigtas niya sa maaring malalang disgrasya o kamatayan. Wala siyang ibang paraan na ginagawa kundi kausapin at alukin ng kape o tsaa ang taong makikita niyang gustong balakin ang ganitong bagay. Ang totoo niyan, marami sa mga nailigtas niya ay bumabalik sa kanya ilang taon na makalipas upang magpasalamat. Pero teka, bakit nga ba ganun na lamang kahalaga kay Don Richie na magbantay, kausapin at pangaralan ang mga taong gustong gawin ang hindi tama? Ayun naman pala, si Don Richie ay dating kasapi pala ng Navy ng United States noong sumiklab ang ikalawang digmaan. Siya ay naging bahagi ng Australian Royal Navy noong June 1944. Sa katunayan, si Don Richie ay isa sa mga saksi sa pagsuko ng mga Japanese Imperial Army noong September 1945. Isa kasi ang barko na sinasakyan noon ni Don na HMAS Hobart, ang lugar kung saan ay tuluyan na isinuko ng mga sundalong Hapon ang kanilang mga armas, pumirma ng kasunduan at yumuko sa Estados Unidos. Sa pagre-retiro ni Don dahil na rin sa kanyang edad, dito naisip niya na maraming buhay ang nasayang noong panahon ng mga digmaan. Kaya para sa kanya, napakahalaga ng buhay ng bawat tao at hindi daw dapat na masayang dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan o di naman kaya sa isang napakaliit lamang na bagay. Iniisip na doon ang mga taong may pinagdadaanan sa kanilang mga buhay ay nangangailangan lamang daw ng taong pwedeng makausap na mapaglalabasan ng kanyang salubin. Pero magretiro ito bilang isang sundalo ay inilaan na niya ang kanyang oras at panahon para magbantay, makapagkwentuhan at mag-alok sa isang bagong kaibigan ng isang tasang kape. Oh, be friendly and say, can I help you in some way?